Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Mismong si Zaldico umano ang nagkumpirma na hindi totoo ang sinabi umano ni Pangulong Marcos ayon pa sa dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa panayam sa programa sa telebisyon, iginiit ni Roque na direkta umano niyang nakausap si Zaldico at mula rito ay malinaw anyang walang naganap na pag-aresto o detensyon sa Czech Republic. Taliwas sa naunang anunsyo ni Marcos Jr. Binigyang diin pa ni Roque na ang kanyang impormasyon ay hindi mula sa third-party source kundi direkta mula mismo kay Zaldico. Matatandaang nauna nang inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na si Zaldico ay nasa kustudiya na ng Czech authorities matapos umanong pumasok sa bansa ng walang karampatang dokumento. Sa gitna ng magkasalungat na pahayag, lalong tumindi ang kalituhan sa publiko hinggil sa tunay na kalagayan ni Zaldico. May mga ulat ding nagsasabing wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Czech authorities tungkol sa umano'y pagka-aresto. Wala pang reaksyon ang palasyo kaugnay sa matinding revelasyon ni Attorney Harry Roque. At Mar at Jet, magandang gabi Pilipinas. Opo, after nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, paano, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako po'y pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinetain si Zaldico, kung hindi he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako isasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad. Hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan
sa kaso ni Zaldico. Pero nanggaling na po sa Czech police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalap na impormasyon naman ang isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya, no. Hindi ko alam kung totoo 'yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Si Ante Claire naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Ante Claire? Nung una, akala ko atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind, no? Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita, no? So ang buong akala ko atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gurgurin. Pero ngayon meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin, no? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari, no? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan, no. Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera, no. So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba, at ngayon nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas yan. Sa akin, yan po ay napakalaking paglabag sa ating saligang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa hindi tinatawag na military base ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiiral pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes to the war effort, and that means it forms part and parcel of the war itself, no? Kaya nga po sinasabi ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nitong dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran, gayong ipinagbabawal ito ng saligang batas dahil sabi natin we renounce war as an instrument of our foreign policy, at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado, at kung kinakailangan, kunin ang pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Ang sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Lalo't siya mismo ang itinuro ni Zaldi bilang mastermind ng flood control. Paano paniniwalaan ng proseso kung ang akusado ang nagpaparesto sa nag-aakusa? Tama po yan, no? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya kay Zaldico, si Zaldico tumato yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control projects, no? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa samantalang ikaw nga yung naakusahan na ikaw ang mastermind, no? Ang nakakalungkot yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero napakadami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines na yan.
Opo. So ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo, at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin ng Palasyo ng Malacanang, kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung tagapagpatupad ng batas, pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? No? Pero sa akin, ang leksyon sa sambayan ng Pilipino, mag-ingat po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa na po ng kumpirmasyon galing mismo sa pulis sa Czech Republic. Walang pag-aresto, walang pagdetene, at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito, kung mapapatunayan, ano kaya ang magiging nito, attorney? Kasi for sure, sasabihin nila, meron yan silang mga i-insist. Actually, doon kanina sa balita, naghahanda na rin yung PNP raw sa papauwi dito. And hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong kumpirmasyon mismo. Parang more on sa side ng gobyerno ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po? Ganito po ba na parang sa side lang yan natin? Wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at tsaka yung sa mismong sa bansa kung saan ito na nahuli? Unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention on Consular Relations, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office. No? So baliktad. Ang dapat, ang Czech government mismo ang magbibigay abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan sang-ayon sa Tratado ng Consular Relations. Pero ito, wala ngang sinasabing ganun ang Czech government. Patunay talaga na fake news sila. Dahil kung talagang naaresto, obligasyon pa nga yan ng Czech government. So ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng kumpirmasyon, it could only mean kasi humingi ng asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso dyan sa Czech Republic, kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inaresto ang isang Filipino national kung totoo ito. Opo, pero parang wala pa yatang pagre-retract doon sa mga unang pahayag, attorney, ang ating gobyerno po, which is parang katakataka ba? Well, hindi katakataka, nakakahiya. Kasi presidente pa yung nagkakalat ng fake news. So at least alam ng Pilipino ngayon na huwag magtitiwala sa kahit anong sinasabi ni Bongbong Marcos. In fact, huwag din sila magtitiwala sa hindi sinasabi ni Bongbong Marcos dahil minsan hindi naman yan umamin na siya'y bangag. Hindi nga niya sinasagot ang katanungan kung totoo ito hindi. Ang latest and only thing na sinabi niya, I don't even have to reply to that. Diba? So, bakit yung paniniwalaan ng ganyang presidente?